when she looks at me. I know the girl sees things nobody else can see. Hello Kathleen fans! Isang maulang tanghali po sa bawat isa. Umuulan po dito sa amin mga kasunders bigla. So sa usapan nito ha, yung kulay ng damit ni Sir Alden na kapareho ng may similarity no dun sa or resemblance sa damit nga ni Ma'am Catherine dito sa Star Magic Ball kagabi mga kasundreros. And although yung kay Ma'am Catherine parang light peach na dainty or parang pinaghalong orange, white at saka pink mga kasundreros, tapos may dark na kick no, pero ito mga kasundreros kay Sir Alden talaga ay kahawig no. Umattend kasi siya ng birthday party, tapos yung bulaklak na pinost niya sa kanyang Instagram account mula kay Melville C at saka in-arrange naman ni Mama Ten itong bulaklak na kakulay rin po ng kanyang damit mga kasundreros. So flower arrangements by Mama Ten, tapos flowers from Melville C, surprise birthday party niya, hahaha. Yan yung caption po ni Sir Alden mga kasundreros. And then ito usap-usapan ito ngayon kasi nga parang minatch ni Sir Alden dun sa kulay ng damit niya Ma'am Catherine mga kasundreros. And then meron pa siyang isang post sa kanyang Instagram account. Sabi dito mga kasundreros, this one is something deep po no. Sabi niya dito, pray about it more than you think about it. So this one is faith kasi pinapanalangin mo siya in a way na mas naiisip mo siya ng sobra, parang ganun mga kasundreros. So it speaks about faith no, believing na ma-achieve mo or makuha mo yung iyong panalangin mga kasundreros. And then ito, yung Kathleen fandoms, yung Kathleen Official Fans Club mga kasundreros ay nag-celebrate no, ng kanilang pinakaunang anniversary. Nag-post sila ng mga taken pictures nila from Hello Love Again na tour mga kasundreros na kung saan po ay sila po ay kasama. So Kathleen Official Fans Club. So kanina lamang sila po, ngayong araw po sila nag-celebrate ng first happy anniversary mga kasundreros. So nagpapasalamat tayo sa mga fandoms ng Kathleen na walang sawang sumusuporta kahit na separate projects po yung ginagawa ng Kathleen ngayon mga kasundreros. Sorry po sa maingay na manok. And then ito next item po natin, syempre jogging is life sa inyong Pops Alden. And yung kakbay at saka medyo clingy rin minsan si Sir Alden, yung asawa ni Sir Mauro Lumba, yung minsan na niya. So ka-vibes niya mga kasundreros. So minsan ito yung kanyang nakakakbayan and so on. So wala pong mali siya yan mga kasundreros. And then ito, isa rin to sa pinag-uusapan ngayon sa social media, lalong-lalo po ng mga Kathleen fans. Itong post ni Sir Alden sa damit ni Ma'am Julia Montes mga kasundreros sa kanyang Instagram story no. Kasi pinost nga niya no, pero kay Ma'am Catherine ay wala daw siyang pinost no, parang sabi ng mga tao or sabi ng mga Kathleen fans, nakakalungkot kasi sabi niya deep yung friendship nila, malalim yung pagsasamahan at pagkakaibigan nila ni Ma'am Catherine, pero sa support or sa pag-post man lang sa kanyang Instagram story ay hindi man lang magawa ni Sir Alden. So yung iba parang nagagalit kay Sir Alden. So ang point ko dito mga kasundreros or ang POV ko dito ay hindi na niya pinost yon kasi to the point na yung ibang tao parang hindi naisipin na alam mo yung merong sila no, ganun mga kasundreros, pero deep inside no, in secret mga kasundreros ay meron na silang mutual understanding. Kung meron na silang usapan na parang commitment sa bawat isa and parang agreement no na someday somehow no, let's just enjoy the single stage and the single moments ng kanilang single season ng kanilang buhay. So hindi naman kasi dito isipin na naman ng mga parang ang dami na namang kukuda-kuda kapag pinost niya ganun. So ito kasi syempre mga shallow, hindi sila kasing lalim ng relationship ni na Ma'am Julia Montes kumpara kay Catherine Bernardo.
Kung kaya po pwede siya malaya na mag-post siya ng ganito mga kasembreros kasi alam niya na wala namang something sa kanila. Pero kay Ma'am Catherine ay dahil merong something ay sa patago at saka palihim nga lang mga kasembreros because alam natin ayaw ni Sir Alvin ng kumbaga pa ng maingay na relasyon sa social media. So peaceful life, secret life, private life is a happy life mga kasembreros. And then last item natin, nag-post din siya ng kanyang mega picture, mega entertainment picture mga kasembreros, The Talents Speak. So yung kanyang damit dito ay naka-jacket siya na black mga kasembreros para sa mega magazine naman ito na promotion. Alright, sinama po sa ating Kathleen item sa Team Panatag po tayo. Para po sa ating Word of God, ayan, napakaganda po nito, kaya po tinakal ko ito. All have sinned and fall short to the glory of God. So, ano nga bang ibig sabihin nito mga kasembreros? Romans 3:23, ESV, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa New Life Version naman, for all men, tayo yon, have sinned and have missed the shining greatness of God. So, napakaganda nito mga kasembreros. And then, sa Tagalog po, salita ng Diyos version, ito ay sapagkat ang lahat, tayong lahat, ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, ang glory ng Panginoon mga kasembreros, hindi level, hindi abot ng comprehension at saka ng level ng tao in general. So, itong one key of the statements mga kasembreros ng entire New Testament, ito talaga, no, it falls within the most powerful and thorough explanation of salvation by faith alone through the grace of God in the Bible. So, yung ito yung isa sa pinaka-sentro din ng New Testament mga kasembreros na verse, itong Romans 3:23. Before anyone can put their faith in Jesus Christ's death on the cross to save them, they must believe and understand that they are a sinner in need of salvation. So, yun ang parati nating tatandaan. Ang isang tao, hindi siya pupunta sa doktor kapag hindi niya alam na may sakit siya or wala siyang nararamdaman na sakit mga kasembreros. Ganon din po tayo. Tayo po bilang mga makasalanan, kung alam natin at aware tayo na makasalanan tayo, dapat ay lumapit tayo sa Panginoon because we need salvation, because we know that we are a sinner. Doon nagsisimula ang paglapit natin sa someone na greater, someone na higher sa atin. Kapag tayo po ay alam nating may karamdaman at merong mali, no, merong kulang sa atin. So pag sa doktor, no, kapag sa finances naman, no, meron tayong pupuntahan, and then kapag kulang tayo at saka may problema sa medical, so sa doktor mga sus, ganun din po sa Diyos natin because we are a sinner. If we acknowledge, if we realize, and if we accept that we are a sinner, we need God every single day. Paul teaches us that the glory of God is the standard and no one but Jesus Christ has ever come close to meeting it. So, walang ibang nakamit ng mga kasembreros at nakakwalify, only Jesus Christ sa glory ng Panginoon. This is why in order to be saved, we must have Christ trade places with us. So, kailangan ng magbabayad. Merong i-trade si God the Father and yung kanyang kaisa-isang anak ngayon mga kasembreros. He was totally righteous and never sinned. In the transaction that takes place when we believe in our hearts and confess with our mouth, His righteousness is imputed to us and our sinfulness and disobedience is imputed to Him so that He can die our death on the cross, becoming a curse for us. So that's Galatians 3:13. So siya yung in place sa atin, ay siya po ang namatay sa krus na dapat po ay tayo mga kasembreros and mga kapantas and mga katinatics. Paul's point, no, sabi niya dito sa pangalawa, so jump tayo dito, all have sinned and fall short. Sabi ni Apostle John din po sa 1 John 1:8 mga kasembreros, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, parang ginadaya natin ating sarili kapag sabihin natin na wala tayong kasalanan at perfecto tayo at hindi natin kailangan ng Diyos because sa original sin pa lang kay Adam and Eve ay meron na po tayong kasalanan mga kasembreros. And there is no one righteous. Kung kaya nga mamamatay at may kamatayan ng tao because tayo po ay makasalanan. Kasi ang kamatayan, okay, yan po ang kabayaran ng kasalanan mga kasembreros. That's Romans 6:23. So, God promised Adam that as soon as he disobeyed God by eating from the forbidden tree of the knowledge of good and evil, he would surely die.
So, yun po yung, kumbaga pa, hindi nagbabago. Kung ano sinabi ng Diyos, ito yung sabi natin na consistent, no? At saka hindi nagbabago ang word ng Panginoon in His nature in general. Kung siya ay mapagpala at saka full of mercy dati, loving, righteous, judge, and holy, and forever. Forever yun yung nature, mga customers. Hindi siya kagaya ng tao na nagbabago, no? Iba ngayon, iba bukas, iba na naman sa susunod na araw. So, hindi po ganun ang Diyos natin, mga kasingleros. And so, lahat tayo, no? Kasi, no, isinilang pa lang tayo, meron na tayong original sin. So, kung kaya lahat tayo ay walang nakakapasa sa standard ng Panginoon. So, God's standard is His own perfection. So, perfect siya, mga kasingleros. That is why, yung atin pong gagawin dapat, every time, we acknowledge, no? Since nasa dugot laman na natin, nasa pagkatao na natin yung pagiging makasalanan, we need to always trust and have faith in Jesus Christ because He alone can cleanse our sin and forgive our sin, mga sombreros, as a whole. So, wag po tayong matakot, wag po tayong manghinayang, wag po tayong mahiya, wag po tayong kumbaga pa mag-guilty every time we come to God, mga sombreros, with a humble, pure, and good intention and righteous heart, mga sombreros. Alright, so ayun lamang po in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and the mighty, holy, sweet, magnificent, our glorious God, Jesus Christ Himself. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasanggrasan pa. Alam po. I love you.